Amen po. Kasi ayaw ko talaga mag-face mask eh. Kaya lang kailangan eh. Now, alam niyo po napakaganda ng noong nakaraan linggo kasi, grabe po, nanakit po yung aking katawan, tinrangkas po ako. Pero, alam niyo po ba, naramdaman ko yung prayer niyo rito. Amen po. Kaya nga ako nakatayo dito eh. Kasi naramdaman ko yung prayer niyo eh. Amen po. So, hindi dahilan eh, no? Para hindi ka tumayo dito. Walang dahilan po. Kundi talagang tunay na kapag tayo anak ng Diyos at naglilingkod po sa Diyos, hindi na po tayo nagdadahilan pa. Kundi ang gusto natin lagi, kasasabikan po natin ang presensya po ng ating Panginoon. Amen po. Naranasan mo po ba? Presence ng Lord? Amen po, ano? Sige po, buksan po natin sa 1 John 5:13. Yes. Okay. 1 John 5:13. These days have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. No? Ang ibig sabihin po niyan, ito po, these things have unto you that believe on the name of the Son of God. Kapag tayo po ay naniniwala, men, sigurado po naniniwala po tayo lahat na si Jesus Christ po, no? Okay, that you may know that you have eternal life. Sino ba dito may eternal life? Tinatanong po ba? Tinatanong po ba yan? Kung sino yung tumanggap sa ating Panginoong Jesus at nagsisi, ay makakaroon po ng buhay na walang hanggan. Now, ano po sinasabi po rito? Yung assurance of our salvation. Sigurado ka ba? No? Sigurado ba tayo sa ating tinatawag kaligtasan? Ngayon ba nakakasiguro tayo na tayo po'y ligtas lahat? Amen po. So, ang ganda-ganda po dahil na tunay na tayo po lahat dito ngayon ay nakakasiguro na tayo po ay ligtas. Marami po kasi ako tinatanong. Praise God. Nawala yung aking... Okay. Sabi dito, sa Hebrews, sa 1 Timothy 3:13, sinasabi po rito, those who have served will gain an excellent standing and great assurance in their faith in Christ. No? Those who have served will gain an excellent standing. No, tingnan niyo po, no? Ito po yung gustong i-ano sa atin ng Panginoon. Eh. Yung may katiyakan po ang lahat ng bagay na ginagawa po natin. Tiyak ba tayo? Nakakatiyak ba tayo na tayo po ay magkakaroon po tayo ng gain and excellent standing sa ating Panginoon? Nakakatiyak po ba tayo na tayo po ay magkakaroon ng great assurance in their faith in Christ? Amen po. Assurance ay katiyakan. Sigurado. Tama ang ginagawa po natin sa pagsamba po natin sa ating Diyos na buhay na si Jesus Christ. Amen po. Yan po yung katiyakan. Yan po yung mga assurance po natin. 100% po sigurado po tayo doon sa atin po kaligtasan. Okay. Now, sabi rito, ito yung mga tao na hindi nararanasan or they did not experience the assurance. At sinasabi po rito na sa Hope 24:22, but God drags away the mighty by His power to they become established, they have no assurance of life. Pagka hindi pa na-establish, wala pong assurance tayo sa ating Panginoon. Men, kaya dito tayo lahat eh. Ano ba ginagawa natin, di ba? Tumanggap tayo sa Lord, maglilingkod po tayo sa Lord. So, ang ibig sabihin nun, establishado po tayo. We establish ourselves with the Lord. Now, when we establish ourselves to the Lord, ano po, dadala po natin yung assurance po natin. Nakakatiyak po tayo. Amen po ba? Tiyak na tiyak tayo, sigurado tayo sa ating salvation. Minsan po kasi marami po tumatanggap sa Lord, pero hindi po natin nakikitaan ng pagbabago. Hello? No? Kung ano ka noon na hindi ka tumatanggap sa Lord, at nung tumanggap ka sa Lord, ganun ka pa rin ngayon, ay hindi ka makikita ng pagbabago, and there is no assurance. You are not established yourself to the Lord. Tama ba?
Tama? So kailangan kapag tayo po ay tumanggap na sa Lord, makikita na sa atin yung pagbabago. It's the same as before. Hello? Pero kung tayo po tumanggap sa Lord pagkatapos, it's the same as before. Ngayon pa rin, dala-dala pa rin natin yung ugali natin. E paano po natin masasabi na tayo po ay may assurance? Yung ating salvation po ay with assurance with the Lord. May po. Ganito po yun eh. Tignan niyo po, no? Sa kwento po, ano ko lang to sa Facebook eh. Yung kwento, naganda ng kwento eh. Alam niyo ba yung kwento? Yung lalaki na sa bubungan na dahil baha. May po ba? Ang sabi ng lalaki, Lord, iligtas mo po ako. Dahil iligtas mo ako sa baha na ito dahil alam ko, Lord, ikaw yung tagapagligtas ko. Amen. Now, may dumating na bangka kasi di pa naman gaano mataas yung baha. Pagdating ng bangka, sabi, halika na rito, pumunta ka na rito, baka tumas yung baha. Sabi ng tao, hindi, ililigtas ako ng aking Panginoon. Okay, now, tumaas na ang baha. Nung tumaas ang baha, nagpadala ang Panginoon ng speedboat para siya maligtas. Dumating doon ang tao, dala ng speedboat. Sabi niya, halika na rito, pumunta ka na rito sa speedboat, mataas na yung baha. Ang sabi ng lalaki, hindi, ililigtas ako ng aking Panginoon. Dumating po, malapit na po sa bubong yung tubig. Nagpadala po ang Lord ng helicopter para iligtas siya. Pero ginawa, nireject pa rin niya ang helicopter. Sabi, ililigtas ako ng Lord ko. Nung tumaas na, hindi na siya makalangoy. Nung namatay siya, sabi niya, Lord, bakit ganon? Sabi mo, ililigtas mo ako. Pero ano ang sagot ng Panginoon? 3 beses lang ako nagpadala sa iyo eh. Bangka, speedboat, at saka helicopter, hindi ka pa rin sumakay. Now, ano pong pinapakita po rito sa kwento na ito? Sometimes, siya sinasabi na ililigtas tayo ng Lord, pero kapag ka andyan na po ang Panginoon, gumamit na siya ng tao na para iligtas ka, minsan ayaw mong maligtas. Hello? Amen? Amen? Ganito po. Minsan po, tayo po ay nagtetestify. Minsan po may kausap po tayong tao. Inaalok po natin yung kaligtasan. Yung salvation. Kaya lang minsan, inaayawan yung salvation. Amen? So, ibig sabihin po doon, that they are not established their life to God, that they have no insurance. Ako ba, tayo ba rito ngayon, nakakatiyak po tayo na establisado ba tayo sa ating Panginoon? Amen po. Dapat establish tayo. Hindi lang tayo nandito na makikinig po. Pagkatapos noon, pagka nakinig po tayo, paglabas po natin, alam niyo po, minsan nire-review ko yung pintuan eh. Pagpasok dito, okay eh. Maya-maya pagka nakakarinig po tayo ng Diyos, dito ganon. Sa pintuan. Ikaw ay hindi magsisilbing pambura dyan. Bakit pambura? Kasi dito sa loob ng church, nakikinig tayo, naunawaan natin, paglabas natin, burado lahat. Hello? Ayaw niyo akong kausap. Amen po ba? Amen po. Kasi po, may pambura. Ibig sabihin po natin na dapat po, kung tayo establish, dapat po naunawaan po natin ang bawat sinasabi, ang bawat naririnig nating mensahe na nanggagaling po sa Diyos. Then, kapag naunawa po natin, then, we got an assurance to our Lord Jesus Christ. May natawa tayo. Now, tingnan niyo. Isa po sa mga magandang ginawa po sa The Book of Esther sa 9:30, says, si Mordecai po, sent the letter to soldiers in the 127 provinces of his kingdom. Words of God will assurance, no? Lahat po yun, kasi papatayin po, anuhin po yun, no? Pero tingnan niyo po, niligtas po sila ng Diyos. Nakuha niyo po yun. No? Amen po. Kaya, tayo po dito. Alam niyo po ba na ang vision po natin, Senior Pastor, lalago po tayo. Amen po. Amen. Now, ang paglago po natin, we have the assurance
Dahil ang Lord po nagpapadala po, nagbibigay po ng mga fresh revelations po sa atin. Now, this fresh revelations is our assurance na ang church po natin ay lalago at lalago. Amen po. So yun po ang ating mga assurance. Yun po ang gusto ng katiyakan. Kasi hindi na tayo kikilos nang hindi tayo tiyak. Pwede ba yun? Kaya sabi nga ni Peter hindi ako sumusuntok sa buhat. Amen po. Sigurado ako. Hello? Now, ang gusto na doon, yung kanya, sigurado po tayo sa na tayo po, establish tayo sa ating Panginoon. Pero kung di tayo establishado, we can get no assurance. Walang assurance po na matatanggap po tayo. Okay po. Now, point number 1, where can we have an assurance, no? Number 1, okay, our calling. 2 Peter 1, 10 to 11. Yung natin. Ako'y naniniwala, lahat tinawag tayo ng Lord eh. Amen po? Lahat tayo tinawag ng Lord eh. Tayo pinili. Okay, ito po. 2 Peter 1:10. Therefore, my brothers and sisters, make every efforts to confirm your calling and election. For if you do not do this, things you will never stumble, no? Okay. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ, no? Makikita niyo po rito, no? Na rich welcome into the eternal. Hello? Hindi na tayo nagkakanta. Alam na natin to. Tanggap na tayo ng Lord. We richly receive the eternal life. Okay? So, tayo po, gusto na Lord dito, tiyakin natin sa ating sarili ngayon. Amen po ba? Makakatanggap kaya tayo nito? Kasi ang plano po ng Lord, puro eternal eh. Kingdom of Lord Jesus Christ, Savior Jesus Christ. Okay. So, hindi po ito pang-samantala lang. Thank you. Thank you, brother. Kundi ito po, ang gusto ng Lord sa atin, natatanggap po tayo na assurance, ito po yung panghabang buhay. Amen po? So, yun po yun eh. Hindi pansamantala, kundi panghabang buhay na assurance po natin to the Lord. Okay. So, kaya, ang ganda-ganda po na talagang marami pong mga naka-experience buhat po sa ating mga propeta, sa ating pong mga apostles noong panahon na yon, ay kaya bakit sila napakatapang, nila na pumarap? Bakit? Because they have an assurance that coming from the Lord. Alam nila kapag sila gumagawa sa ubasan sa ating Panginoon, andoon po yung mga assurance ng Lord sa kanila. Now it's the same with us today. Dapat po, alam na alam natin, may katiyakan po ang ginagawa po natin ito. May katiyakan po na tayo po ay talagang sumasamba sa Diyos na buhay. Nararamdaman po natin yung mga miracles. Nararamdaman po natin yung mga favor ng Lord po sa atin. Amen po. Alam mo, isa patutuwa lang eh. Nung nakarang linggo talagang grabe problema ko eh, no? Pero hindi ko inanong problema eh. Positibo ko eh. Now, nung nagdeklara ako, sabi ko, Lord, magkakaroon ka ng bagong cellphone. Yung cellphone na tinangay sa akin, kinuha sa akin, sabi ko, Lord, pagpalain mo siya, mapakinabangan niya yung cellphone na yon. No, sabi ko, Lord, nagdedeklara ako, Lord, gusto ko magkaroon ako ng bagong cellphone. Di ba Wednesday? Nung nagdeklara tayo na katulong po kasi prayer, talagang malakas sa prayer niyo sa akin. Amen po. No? Nung nagdeklara, alam niyo pa ba? Alas 12 ng gabi, after our service, alas 12 po ng gabi, meron pong nag-transmit sa akin ng pera. Hindi ko siya hiningan, pero nag-transmit sa akin ng pera from Australia po. So nakabili ako ng cellphone bago. Wow, sabi ko, Lord, thank you. Dahil bago yung cellphone ko. Sabi ko, Lord, wala ko kaya. Siguro sabi na, Lord, abuso ka na. Di ba? Amen po. So yun po yun eh. Sabi ko, Lord, mawala uli. Abuso ka na. Okay, now, ito na po sumunod. Di ba, nag-dental procedure po ako. Ilang weeks?
Dapat yung pera na receive ko para dito sa ano ko eh. Now, sabi ko, Lord, nagdideklara uli ako, Lord, Panginoon. Sabi mo walang lingkod na naghihirap. Walang lingkod na walang lingkod na pinabayaan mo. Sabi ko, you are my provider, Lord. Ikaw nagpo-provide po sa akin. Next week po, may budget na po ako. Amen po. Saan ko kinuha yun? Sa Lord po, humilingi po ako sa Lord. Amen po. So yun po yun eh. Napakatunay po talaga na. Kaya nga po na, sabing ganon, tayo po yung tinawag ng Lord eh. Kaya huwag na tayo mataranta eh. Huwag na tayo mag-Istanbul pa eh. Amen po ba? Lahat tayo dito tinawag ng Lord. Ano man mga circumstances na ano po natin, na harap po natin, circumstances na na-encounter po natin. Huwag po natin tingnan na ano po yun, kundi positibo po lagi ang tingin po natin na ang Diyos po ay may gagawin. Ang Diyos po ang makapangyarihan sa lahat na may gagawin. Ang Diyos po ang siyang may assurance na ako andon lagi ang kaligtasan ko. Hindi nawawala ang kaligtasan ko sa Lord. Amen po ba? So sabi ng ganon, number 2, yung the love of God, yung gaano kakamahal ng Diyos. Kaya yung assurance mo, yung pag-ibig po ng Diyos sa iyo. Okay. Pakiano nga yung pakiplus kayo, Romans 8:38 to 39. Okay. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Jesus Christ our Lord. Ano man bagay, lahat. Nakakatanggap pa tayo, naghihirapan, ano man bagay. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Hindi tayo mapapaghiwalay ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Amen po. Di ba nagpakasarap? Minsan, kung ano man ang nararanasan po natin, hindi naman tayo para-para sa nararanasan dito. Amen? Meron mabigat ang nararanasan, meron namang hindi, meron namang okay lang. Pero, tandaan po natin to. Ang Diyos po, walang makakapaghiwalay po sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Now, the question is, gaano ba natin kamahal o gaano ba natin inibig ang Diyos natin? Mahal ba natin? Iniibig ba natin siya? Bakit tumahimik? Nabingi ako sa katahimikan. How do we love God? Paano ba natin inibig ang Diyos? Amen? Hello? Ayaw niyo nata akong kausap eh. Amen? Alam niyo po, kung gusto natin pakita natin pag-ibig sa ating Panginoong Hesus, marunong po tayo sumunod sa lahat ng pinag-uutos niya. Amen? Lagi po tayo nagpupuri, nagpapasalamat. Amen? Lagi po tayo everyday in our life, maga pa lang, nagdi-devotion na tayo. Amen po? Sister Kate, di ba? Maga pa lang, namimit na natin. Kinakausap na natin yung ating Panginoong Hesus. Hindi nang maga pa lang, nagpuputok at sinta na tayo. Wala naman dinuguhan na kasama. Amen? Kung ano-ano nang dinideklara ng mga labi natin, maga pa lang, dinideklara na natin, ano ba ng buhay ito? Wala kakwenta-kwentang buhay. Amen? Lagi tayo reklamo, sa maga pa lang, reklamo. Instead, kung mahal natin ang Panginoon, sa Kanya po tayo lumalapit. Amen? Sa Kanya po tayo lumalapit, humihingi. Hallelujah, Lord. Paparamdam po natin sa ating Panginoon na mahal po natin siya every day in our life. Kailangan po ay ang masusunod po ay ang ating Panginoon sa buhay po natin. Walang iba sa puso po natin, kundi ang Panginoon po natin. Nung naglingkod po ako sa Lord, ang pamilya ko, pangalawa lang yan. Sabi nga nung asawa ko, bakit kabit mo ba ako? Hindi. Kako, una sa lahat, ang Diyos sa buhay po natin.
Amen po. Huwag po natin pababayaan po yun. Nung nakarating ko talaga, grabe po ang experience ko, pero mas grabe ginawa sa akin ng Lord. Amen? Grabe po yung experience eh. Pero mas grabe yung ginawa sa akin ng Lord. Mas maganda yung experience ko kay Lord. Kaya, ano man ang gawin ng no one can separate us from the love of God that is in Jesus Christ. Ano man mangyari, ano man magiging sitwasyon po natin, ano man lahat ang nagiging pagkukulang o marami man tayo nagawa. Pero, ang Diyos po nagsasabi, the assurance of God, no one can separate us from the love of God. Ganda, no? Nakaka-bless po eh. Kasi sabi ko nga eh, kapag po ako'y gumraduate, titiyakin natin pagka tayo gumraduate, alam mo yung graduation, no? Iba yung graduation sa school, iba yung graduation sa buhay po natin. Lahat po tayo darating po dyan eh. Sa magiging graduate tayo. Kaya lang walang certificate yan tayo. Okay po, no? Pero, ibig sabihin, yung katiyakan, sigurado ka. Amen? Sigurado ka na makakapiling ka ni Lord. Hello? Hello? Okay po, no? Yun po talaga yung katiyakan po natin. Gusto ng Lord kasi siguraduhin tayo eh. Ayaw ng Lord na mahiwalay tayo sa Kanya. Ayaw ng Lord na ma-separate tayo sa Kanya. Ang gusto ng Lord, tayo po ay magsama-sama sa Kanya. Hindi ba sabi sa John 14? Sabi ganoon, huwag kayong magluminan, huwag kayong mag-alala. Ako'y paparoon sa aking Ama at ihanda ko kayo ng mga titira nyo roon. At kung saan ako naroon, nandoon din kayo. Amen. Amen po. Ganon tayo kamahal ng Lord. Ang pag-ibig po ng Diyos ay eternal. Walang katapusan po yun. Nakuha niyo po ba? Ang sarap, ano? Nakakatuwa na talagang ini-encourage tayo ng Lord na lalo pa nating mahalin ang ating Panginoon. Kasi, ito na po yun eh. Sabi nga nung iba, may nangangako nga eh. Sige, ikaw na lang ang mamahalin ko habang buhay. Buhay pa nga, naghihiwalay na, nagsusama sa kabilang bahay na eh. Habang buhay pa kaya. Naku nyo? Pero ang Lord, kapag ang Lord ay tayo talaga ay inibig at minahal ng Lord at minahal natin ang Panginoon, no one can separate us from the love of God. Wala pong makakapaghiwalay po sa atin. Thank you, Lord. Ang sarap, ano? Ngayon, sa number 2 po, gaano pa talaga tayo katiyak? Okay, una sabi nyo, ito yun, where can we have an assurance? Kung saan po tayo talaga na mayroong assurance. Ngayon po, paano tayo nakakatiyak? Na talagang tayo po ay may assurance na gagaling po sa Lord. Okay, sinasabi po dito, 1 John 5:13 po, yung kanina, yung ating text. Okay. I write these things to you who believe in the name of the Lord, Son of God, so that you may know that you have eternal life. I write these things to you. Nang ibig po sabihin doon, by the words of God. Amen? Kaya, tayo po lahat dito, nire-require po tayo, ini-encourage po tayo ng Panginoon. Basahin natin ang Bible po. Basahin natin ang Kanyang salita. Para maunawaan natin, matiyak natin, matuto tayo, magkaroon tayo ng wisdom and knowledge sa Kanyang salita na yon. Maunawaan po natin na tayo po talaga ay may katiyakan. Sino po ba rito ang hindi nagbabasa ng Bible? Walang aamin. Po, sigurado po ako walang aamin. Nakuha niyo po ba? Alam niyo po ba, isang araw lang hindi ako minsan, ako rin naging busy rin minsan eh. Isang araw, minsan hindi ako nakakapagbasa ng Bible eh. Kaya, yung bang tao nun, nagre-repent ako kasi gusto ko talaga. Para si Paul, sabi nga ni Paul, Timothy, kunin mo sa akin lahat yung mga notes ko. Si Paul po, papatay na si Paul eh. Yung time na yun eh. Bakit? Sabi nga nun, si Timothy nagtataka, bakit eh? Now, anong sabi ni Paul?
I want to know more about Christ. Dapat yung Diyos na pinagdilingkuran natin buhay, alam natin, kilala natin, ano man pinag-uutos niya. Amen? Alam natin, kilala natin ang ating Diyos. Kanyo? Amen po? So dapat kilalanin natin mabuti ang ating Panginoon. True? Saan? By the Word of God. Dahil dito natin lubusan makilala ang ating Panginoong Hesus. Marami po kasi mga Kristiyano na Christian, sabi Christian, pero tinatakwil nila si Jesus Christ, di ba? Amen? Tama ba? Yes, I am a Christian. Tanungin ko, okay, nakikipag-fellowship ka ba? Nagbabasa ka ba ng Bible? Ang sabi, minsan may naano ko sa katuwiran eh. Hindi, ano lang nagbabasa ng Bible, hindi naman ano yan eh. Binabaliwala salita ng Diyos. It's not the Bible itself, but the Lord itself. Ayun, tinatakwil po natin. Hindi po natin siya kinikilala ng totoo at tama. Hello? Okay po ba? Okay pa kayo? Okay po. So, number 12, sabi dito sa, believe in the promise of God. Naniniwala po ba tayo na talagang tunay ang pangako po ng Diyos? Ako po, lifeline ko, ito po yun, sa Joshua 1:5 eh. Sabing ganon, Joshua, huwag kang mabahala. Huwag kang mag-alala. Kung ano ang ginawa ko kay Moses, gagawin ko sa iyo. Amen? Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Ito po yung lifeline ko during the time na yung wife ko ay nagdadialysis, during the time na wala naman akong trabaho. Pero, ang nagbigay po, tama yung sinasabi nga dati na, ang God po ang aking provider. Hanggang sa namatay po yung aking wife, mukha kaming mayaman. Bakit? Sa financials po, hindi po kami pinagkulang. Magkano po ang dialysis? Magkano po ang gamot ng dialysis? Hindi po kami pinagkulang. Bagkos nagkaroon pa ako ng ban noon na ginawa kong ambulansya. Kompleto lahat ang aking wife. Hindi ko alam kung saan nagagaling yung mga pera, pero isa lang ang alam ko. Maraming ginamit ang Diyos para ako magkaroon po ng financial. Hanggang sa nung namatay pa po siya, talagang grabe. Ang ganda-ganda po. Ang gagastusin po namin kulang-kulang 200,000. Sabi ng mga anak ko, Daddy, saan tayo kukuha niyan? Diyos ang bahala. Amen? Diyos ang bahala. Pangako niya yan eh. Pangako ng Diyos yan eh, sa atin eh. Diyos ang bahala po. Kaya ngayon nakita nyo, mukha pa rin akong gwapo kasi hindi ako namumroblema. So, any violent reaction dyan? Wala naman, ano? Sabi po, ibig sabihin naman doon, no need. No? Wag na hayaan natin yung problema sa buhay niya. Bahala siya. Tayo po, dapat naniniwala po tayo doon sa pangako ng Diyos sa atin. Amen? Sabi nga ni Abraham di ba? Kay Joshua. Sabi ni Abraham, bibitayin mo ako, papatayin mo ako, hindi pala. Sabi nga, asan yung iahandong natin? Pero anong sabi ni Abraham? God will provide. Amen? Sa lahat ng pangangailangan natin ngayon, in the name of Jesus, God will provide. Ipo-provide ng Diyos lahat ng pangangailangan natin. Amen po? Napakasarap no? Nararanasan ko po talaga, pinoprovide ng Lord. Amen. Ngayon po, hindi na ako nagtataksi. Ayaw ko na mag-drive ng taxi. Sabi gano'n, itinakwil yung taxi? Bakit? In-drive na po ako ngayon, class na. Hindi po, no? Ibig sabihin, gusto ng Lord, dahil mahawa ka ng ministry, ang gusto ng Lord, bibigyan ka ng kaginhawaan. Habang ikaw ay naglilingkod sa Lord, ang Lord ang bahala sa iyo. Siya ang bahala sa iyo. Siya ang magbibigay sa iyo ng kaginhawaan para ikaw ay maging komportable sa paglilingkod sa Lord. Amen.
Pagbaba ko, doon yung kotse. Nasa baba na. Ayaw ko lang dalhin dito kasi di pa ako pwede mag-drive. Amen po? So kaya believe in the promise of God. John 3:16, ano? For God so loved the world. Alam natin John 3:16 para pangako ng Diyos yan eh. Okay? For God so loved the world and He gave the only begotten Son, and to those who believe in Him shall not be perished but have an everlasting life. No? Pagka tayo po naniniwala, no? Ito yung pangako ng Diyos to eh, na that He gave His one and only Son so that whoever believe in Him shall not be perished but have everlasting life. Kung tayo talagang tunay naniniwala sa Lord, ay makakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi po tayo mapapahamak. Amen? Ito po yung ano natin mga Kristiyano, di ba? It's the same. This is the assurance of God to us. Na tayo po, kapag naniniwala po tayo sa ating Panginoong Hesus, ay hindi po tayo mapapahamak. Bagkos, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Okay, yung 36 na, pakiano nga yung Sister 36. John 3:36. Okay. John 3:36. Praise God. Okay? Whoever believe in the Son has eternal life, but whoever reject the Son will not see life, for God's wrath remains on them. No? Nakita niyo po, yung hindi naniniwala po sa Lord, napapahamak siya. Amen po. Ako naniniwala dito eh. Sa atin ngayong umaga dito, ako'y naniniwala, walang mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Woo! Grabe, no? Amen po? Ganyan na Panginoon, ganyan mga ako Lord eh. Andun yung protection niya sa atin lagi. May binibigyan tayo ng Lord na protection lagi. Di ba? Kapag tayo, no, di ba, humingi tayo ng protection? Protect us in the blood of Jesus. No? Yung dugo ni Jesus nagpo-protect sa atin. Niwala po ba kayo ron? Now we have a protection that coming from the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Okay. Number 3, what assurance to our salvation? Ano nga ba pinakamaganda yung, ano nga ba ang assurance doon sa salvations po natin? Ito na po. Sabi ganon, number 1, our faith. Dapat matibay talaga ang ating pananampalataya. Amen po? Sino po ba dito talaga nananampalataya? Tunay na nananampalataya po sa ating Panginoon. Amen po. Tunay po ha. Sabi po dito, Romans 10:9-10. Ang ganda po nito. Pagkatinignan niyo po yung Romans 10:19, ang ganda po yung acceptance po natin sa Lord. Okay? Yung talaga acceptance natin, tinanggap po natin na tunay na Panginoon. Dito, 10:9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen po? Ito po now, 10. Yes, Lord. For it is written with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are be saved. No? Dinideklara po natin. Yung pananampalataya po natin. Dapat po maging matatag ang ating pananampalataya sa Lord. Once na tinanggap po natin ang Lord, dapat tuloy-tuloy po yun, patatatagin po natin ang ating pananampalataya sa Lord. Amen? Amen po. Kailangan natin maging matatag. Bakit kaya? Kailangan pa matatag. Kasi alam niyo po, baka nandito tayo sa mundong ito eh. Hindi naman natatapos yung problema, di ba? Amen? Hindi natatapos yan eh. Bakit? Kasi gusto ng Lord, maging matatag yung ating pananampalataya. Amen po ba? Tatatag ba ating pananampalataya sa kasaganaan natin, di baka tayo pa rin na nawala sa kasaganaan natin. But during the time na tayo po ay dumaranas po ng pagsubok, kaya sinasabi doon sa 1 Peter 1:7 eh, di ba? Amen? Sabi roon, ang ating pananampalataya ay sinusubuyan. Mahalaga pa sa ginto ang ating pananampalataya. Sinusubuyan para lumitaw talaga yung tunay na pananampalataya.
malalaman po natin ng Kristiyano na yung kanyang pananampalataya na subo eh. Kasi binabaliwala na niyo lahat yung mga problema rito sa ano, kundi lagi na lang siya nagpe-pray. Lagi na lang siya dumudulog sa Lord. Amen? Amen. At nabubuhay na may kapayapaan sa kanyang puso. Pero kapag po tayo naliligalig, isa lang ibig po sabihin po noon, naliligalig din ang ating pananampalataya. Hello? Hello? Amen po. Para lang yan si Stephen, ano, sa Book of Acts, di ba? Nag-testify siya sa buong pagkatapos hindi siya tinatanggap, pero andoon pa rin yung kanyang pananampalataya. Andoon pa rin ang kanyang pananampalataya na talagang sasabihin niya sa kanila yung gusto papasabi ng Holy Spirit. Hanggang binato namatay, pero si Stephen po hindi po siya natinag, kundi talagang tunay na hanggang kamatayan ay nanampalataya po si Stephen. Amen po? Okay, now, sabi ganon, ito po yung assurance po natin, ano? Yung Ephesians 2:8 kasi, sabi ganon, yung ano natin, yung salvation po natin Tingnan pag Ephesians 2:8. Ang maganda to. Ito po, no? Very popular po itong verse na to, di ba? Alam niyo itong verse na to, di ba? Alam niyo na? Okay, sabi dito, for it is by grace you have been saved, that through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God. No? Dahil sa ating pananampalataya yun, kaya tayo nailigtas ng Lord. Ang ating salvation po ay regalo po sa atin ng Diyos. Grabe po. Regalo po sa atin ng Diyos yun. Hindi po sa pamagitan ng lakas natin, talino natin, dunong natin, hindi po yun. Dahil po sa pananampalataya po natin, kaya tayo ay naligtas. Sarap. Grabe, ano? Now, number 2, our hope. Ang pag-asa po. Dapat po, ang bawat Kristiyano po hindi nawawalan ng pag-asa. Amen po ba? Dapat lagi, kahit ano mangyari, dapat-dapa ka na, pero hindi ka pa rin nawawalan ng pag-asa. Nakuha nyo. Dito po nasubukan ko po ito, talagang hindi ako nawalan ng pag-asa. Grabe po yung naranasan ko, yung sa wife ko nga, di ba? Pero I did not lose hope. Bakit? Kasi doon ako nakatingin sa pangako ng Diyos, kaya hindi ako nawawala ng pag-asa. Hello? Okay, now, sabing ganon, Hebrews 6:11. Malapit na po tayo matatapos, ano? Pwede na tayo mananghalian ng mga bandang 6:00 ng hapon siguro. Magagalit sa akin si Pastor. Okay. We want each of you to show the same diligence to the very end, so that what you hope for may be fully realized. Wow! Ganda, no? Kapag ka po tayo, talagang hindi nawawalan ng pag-asa, nakikita po sa atin, nare-realize sa atin. No? Amen po ba? Alam niyo po ba yung nawawalan ng pag-asa? Alam niyo mukha? Nakakita na ba kayo ng orangutang? Ayaw ko maging kamukha yun. Dahil ayaw ko mawalan ng pag-asa. So always, yung mga lagi nakakunot ang noo, sa lubong ang kilay. Amen po ba? Yung mga babae na nagkikilay na ganyan, pero mayroon maraming lihis. Sorry po. Ibig sabihin, ito po yun, ano? Now, kailangan po, tayong mga Kristiyano, hindi nakikitaan na wala tayong pag-asa. At tayo ang pinaglilingkod natin, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagpo-provide po sa atin sa lahat, Diyos na nagliligtas po sa atin. Amen. Lahat na sa Panginoong Hesus na, dapat hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Our hope is always be there. Kuha nyo? Amen po. Kasi minsan nawawalan tayo pag-asa Yung kapwa ko nga driver, minsan sinasabi sa akin, pagka nagpapalinis ako ng taxi noon ang hirap ng buhay na to. Kaya bakit? Wala na namang kita. Kasi mayroon pa magpasada ng taxi ngayon, wala na naman daw sa kita. Sabi sa akin, ikaw, kumita ka ba? Dahil may pag-asa ako, lagi ko kumikita. I never lost hope. Umaga pa lang, talagang dinideklara ko na, Lord, pagka pumapasada ako,
your protection. Amen, no? I will never lose hope. Ano man ang makakatagpo ko sa kalsada na yan, ikaw ang magpo-protect sa akin. Amen? And I never lose hope. Pagpasok ko, pagpunta ko, pag-garahe ko, hindi ako mawawalan ng kita. Bagkos kikita ko, Lord. So, nandoon tuloy-tuloy ang sipag mo. Amen? Nandoon tuloy-tuloy ang kilos mo. Bakit? Kasi andun ang pag-asa. May pag-asa ka eh. Nakikita mo na may hope. Andun ang hope. Hindi ka nawawalan. Baka sa hindi ka nasisiraan ng loob. Sa mga working place natin, sino ba rito nagtatrabaho, di ba? Amen? Nasisiraan mo tayo ng loob? Hello? Hindi kailangan yon. Pakita natin na kasama na po natin ang Diyos. Si Joseph ba nasiraan ng loob? Hindi siya nasiraan. Nung nangako ang Diyos, nung may press revelations kay Joseph po, na siya po magiging mataas na mga pinuno. Amen? Magbuhat po roon sa ibenta siya ng kanyang mga kapatid, hanggang sa doon po sa naging alipin, hanggang sa nakulong, hanggang sa pinagbintangan. Pero tinupad ang pangako ng Diyos. Joseph never lost hope. Amen? Ngayon, ano nangyari? Naging pangalawa siyang pinakamataas sa Egypt. Amen? Naging isang powerful. Now I believe, kung tayong lahat, hindi mawawala ng pag-asa dito. Amen. Ito ang makikita sa ating church. Lahat ng mga upuan na yan, fill up na yan, marami na tayo. Amen? Bakit? Hindi ito tumitigil. Hello? Tama ba? Okay po. So, po, pakino nga yung 18 hanggang 19. Ano siya, no? Hebrews 6, 18 hanggang 19. Dito na po tayo, malapit na po tayo magtatapos. Asan yung aking mga gwapong ano dyan, mga anointed na mga gwapong musician at saka song leader po natin. Sabi ganon, God did not show that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, but who have fled to take hold of the hope set before us many, be greatly encouraged. No? Pagkatinig na po natin, no? We who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. Kapag tayo po ay hindi nawawalan ng pag-asa, ando po, lagi tayo na-encourage eh. Na-encourage po tayo lagi eh. Tama po ba? Amen? Amen po. Ang ganda eh, no? Lagi tayong masipag, lagi tayong... Sabi nga ng Panginoon eh, huwag pakainin daw yung tamad. So we ini-encourage tayo ng Lord na maging masipag po tayo sa gawain po ng Diyos. And then, 19 po, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, no? Nakakapasok sa behind the curtain po, no? So, sabi nga ganon, anchor for the soul, na talagang yung pag-asa po natin, maging firm and secure. Ito po yung matatag at saka secure po tayo. Bakit? Hindi tayo nawawalan ng pag-asa.